nabalot si Pastor Fred sa praise and worship kanina, no? Nag-lunch na ba kayo? Pareho tayo. Okay, kumusta po kayo? First time ito bang nag-fasting na first time yung mag-fasting ngayon, ano? Kaya pa kayo, kanina gabi, ngayon, bibilisan ko po para matapos ko. Hindi po, first time ko yung fasting. Sanay na. Kapag ilang beses ko na ba ito sa LP? Ngayon pa lang. Parang, sila atin na, isa ka na din, so kayo na sila dito, dati na rin kayo po, first time yung mag-fasting. Pagka may mga medical na tayo, di ba, nagpa-fasting din tayo. Pag-blood works, no? Kaya lang sa atin, yung fasting natin, it's not about on our physical, it's more on spirituality, no? So, we are trying to connect ourselves with our soul at sa ating Panginoon for us na magkaroon tayo ng unity with the Holy Spirit po, no? So, bagay ngayon po, no? Receiving the power of the Holy Spirit, no? Talk number 9 in our Christian Life program. So, sa mga hindi po nakakilala sa amin, ako po si Tito Oliver, ang aking pong asawa si Tita Pes, nasa likod. Medyo napagod po sa sobrang init sa labas, no? And we are so blessed po with the 3 children, no? Si Ate Olivia, Ate Mary, at si Kuya Carlos, no? Lahat po sila dito nagsipag-graduate ng high school, no? So, nakumpit po nila yung grade school dito at saka yung high school, and then nasa Pilipinas na po. Si Ate Olivia po, isa po siyang doktor sa Pilipinas. Si Ate Marian, isa po siyang CPA na kasalukuyan po ngayon nasa Australia para po sa kanyang master degree. At si Kuya Carlos naman po, nasa Fortune College na po siya ngayon sa nursing sa Pilipinas, no? So, isa po lamang ito sa mga blessing na natanggap namin sa ating Panginoon. So, okay, to begin po, ano po ba yung promise sa atin ng Holy Spirit? No? Titingnan po natin mabuti. Sinasabi po natin ano na ang Panginoon, no, sa mga previous talks natin, nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, no. Ngayon po is for us to understand ano ba talaga ang meron tayo dito sa Christian Life program. So siguro po napansin niyo every session on a weekly basis, no, meron tayong mga gradually changes in our own personal approach, no, especially yung ating relationship sa mag-asawa, no. Meron po bang nagbago sa inyo sa mag-asawa habang tayo po ay meron session ng Christian Life program? Nagkaroon po ba ng yung even sa mga anak po natin, no? Hindi lamang po sa family natin, but even to our own work areas, sa mga trabaho po natin mismo. Nag-iba din po yung ating approach, nag-iba rin po yung tingin natin sa ating mga kasama sa trabaho, no? So, kumbaga, hindi na tayo patulad ng dati na alam niyo yung parang ano ba yung napaka-eager natin sa maraming bagay, no? But when we learn about Jesus Christ, we heard about Him, no? At nakita natin kung gaano kaganda yung mga binigay niya sa atin is nagkaroon tayo ng appreciation at nakita natin na dapat pala natin baguhin ang sarili natin. So siguro po napansin ninyo yung manifestation ng Holy Spirit. Kung wala po ang manifestation ng Holy Spirit sa inyo, wala po kayo ngayon dito. Sabihin, yung Holy Spirit po is really working in you. At nakikita ko po yan dahil nandito po kayo ngayon for us na ma-receive po natin ano ba ang promise ng Holy Spirit sa atin lahat. So, amen po? Amen. Okay. So, like many Christians po, no, sa mga araw na to, no, kahit po noong pa, mga naulang panahon, no, marami po sa mga Kristiyano, marami sa mga katulad natin na Kristiyano na hindi na binibigyan ng kahalagahan ng yung pagkakaroon ba ng banal na espiritu sa sarili at hindi na pinapahalagahan yung paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Minsan, or madalas, namumuna yung pride, no? Namumuna yung pang-sariling preferences natin. Hindi na natin tinitingnan ano talaga yung binibigay para sa atin ng Diyos. Wala nang kahalagahan yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya ang sabi sa atin ng Diyos, para mabago niya tayo ay, I will take you away from among the nations, gather you from all the foreign lands. No? Aalisin niyo daw tayo doon at babaguhin niya tayo. No? Aalisin daw po niya tayo at babaguhin niya tayo.
tignan niyo po, titos and titas, yung ating po mga service team na nandito ngayon, no? Katulad rin po nito, sinasabi na to na inalis niya tayo, dinala niya tayo rito lahat sa CLB para magkasama-sama at magkakilala. Imagine niyo po itong mga service team na to, hindi po yan magkakilala personally. No? Tinawag sila ng Diyos dito sa Christian Life Program para ma-rebuild po yung relationship. Magkaroon po tayo ng tinatawag natin extended family at kasama natin ang Holy Spirit. So, ibig sabihin, nagkaroon na po tayo ng panibagong pamilya. Nag-iba na ang ating lugar, nag-iba na yung ating pagkilos, maraming ng bagay ang nabago sa sarili natin. No? Napansin niyo po ba yun, yung mga titos and titas natin, mga service team natin, dito sila magkakakilala. No? Marami din pong inaanak sa kasal dito na hindi ko rin kilala. No? Dito na lang po sa community kami nagkakilala. And then, praise God po, dahil it is really meant na inano talaga ng Panginoon na tayo po ay pinagsama-sama for a common purpose, na tayo po ay pinagsama-sama niya at dadalhin po niya tayo, no, to and bring you back to your own land. So ito na po yung promise ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan, kundi isasama niya tayo, no, sa kanyang kaharian, sa kanyang lupain po. So sinabi rin po, I will sprinkle clean water upon you to cleanse you from all impurities, and from all your idols I will cleanse you. Tanong ko lang po, lahat ko ba kayo ito nabinyagan sa simbahan? Yes. Yes po. Yes po. Kasi larang kayo po dito. Okay, tinatanong ko po kasi Yung ninong-ninang. importante po yun, na malaman ko po kung sino pa yung hindi nabibinyagan sa simbahan. Kasi dito po sa community ng Couples for Christ, kaya nga po Couples for Christ, ibig sabihin, lahat po ng sakramento na para sa mag-asawa, dapat meron po tayo nun. Okay, so ito pong pag-clean ng water upon us to cleanse us from all our impurities, it is really a gift from God. Ibinigay po ito ng Diyos para sa atin. No? Si Jesus Christ po naging tao hindi para sa kanyang sarili. Siya po ay mayroong mission. Ano po yung mission niya? Binigay niya po sa atin yung sacraments, no? Yung sakramento ng baptism, reconciliation, communion, confirmation, matrimony, anointing to the sick, and holy orders. Yan po ay ang gift na daladala sa atin ni Jesus Christ. Kaya tayo po ay huhugasan niya at nilinis niya po tayo para mawala po yung lahat ng ating impurities. Lahat po ng kasalanan natin, mapapatawad po ng Diyos. So, sinabi rin po, I will give you a new heart and a place, a new spirit within you, taking from your bodies your stony hearts and giving you natural hearts. Meron po ba tayong pusong bato? Siguro dati. No? But as we go in our Christian life, no, as we go in our life, na meron po tayong Holy Spirit, no, yung pong matigas na bato na yan, lalambot. Sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. No? Sa atin po, I will put my spirit within you and make you live by my statutes, careful to observe my decrees. Susundin lamang po natin yung lahat ng kanyang sinasabi sa atin. No? Yung po yung sinabi sa Ezekiel 36, verse 26-27. Sa introductory parts pa lang po tayo, ha? You shall live in the land I gave your fathers, you shall be my people, and I shall be your God. No? Ang ganda po ng mga sinasabi para sa atin. No? After daw po ng CLP, no, kayo po ay may invite to join in the community of Couples for Christ. If you accept the invitation, no, magkakaroon daw po ng katuparan yung tinatawag na prophecy that you will be my people, no, magiging kasama natin ng Diyos, no, and I shall be your God. So will be fulfilled in you. Kakaroon po siya ng fulfillment. Ang tanong ko lamang po sa inyo ngayon, naniniwala po ba tayo sa Diyos? Isang tanong pa po, parang magugutom na kayo. Naniniwala po ba tayo kay God? Yes. Amen. Kailangan po, dahil unang-una, tayo po ay mga Kristiyano. Kaya kung po tinanong sa inyo kanina, kung nabinyagan po tayo sa simbahan. Mahalagang bagay po yun dahil
Hindi tayo maniniwala sa Diyos kung hindi tayo nabinyagan eh. Kasi unang-una, hindi ka pa Kristiyano. No? Alam niyo po ba kung kailan kayo naging Kristiyano? Naging Kristiyano po tayo nung tayo po ay nabinyagan. No? So, ibig sabihin, meron na po tayong Christian life from the day na tayo nabinyagan. No? Yung Christian life na yan noon at hanggang ngayon, yan po yung ini-stir up natin dito sa Christian Life Program. Nire-refresh lamang po natin. Pinapaalala po sa atin lahat kung ano ang kabutihan at anong kagandahan ng pagiging isang tunay na Kristiyano, at pinapaalala po sa atin yung mga bagay na hindi natin nabibigyan ng pansin, no? Lalong-lalo na yung ating personal relationship kay God. Nagbabago, no? Ang Diyos hindi nagbago, pero yung mga tao nagbabago po, no? So, kapag tayo po inaccept natin ng invitation, no, yung prophecy daw po na yan ay magkakaroon ng fulfillment sa atin, no? So, ganun po kaganda ang papromise sa atin ng Holy Spirit. So, sinabi rin po, ang new nature and spiritual power, no, magkakaroon po tayo ng inward dimension. So, kapag nireceive po natin yung Holy Spirit sa atin, yung power na meron sa atin, yung magiging bagong nature. Yung dating tayo, iba na yung iiwanan na natin yun. Magiging new nature na tayo. At yung ibibigay po niya sa atin na new power, no, with the Spirit, with the power of the Holy Spirit, yan po ang magiging inward dimension natin. Yan po ang mag-i-equip sa atin para maging matatag po tayo sa ating pananampalataya, at kaya po natin paglabanan ang lahat ng trials at lahat ng difficulties at even the challenges po along the way in our journey, or yung journey natin sa ating faith. Makikita po natin kung gaano tayo matatag. Yun po yung ibibigay sa atin, no, as an inward dimension. And then yung outward dimension na po, na-equip tayo ng Holy Spirit, in-accept natin, no, ang invitation ng Holy Spirit at nasa atin. So we are equipped. That means yung outward dimension po natin, magiging strong po tayo dahil magiging example na po tayo dun sa mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Tayo na po mismo ang magiging instrumento ng Diyos. Katulad po ng mga nag-invite sa inyo dito sa Christian Life Program, no? They are used by God to be as an instrument, no? Na makisama po kayo dito sa CFP. So yun po yung inyong pagiging natin dimension, yung inward sa yung outward dimension. Kaya magiging equip po tayo, no, when we accept the presence of the Holy Spirit sa atin. So sinabi rin po, no, to claim God's promise of the Holy Spirit, no, we are to claim, no, kasi nga yung promise na to is offer, no, para sa atin. Napakarami pong ino-offer sa atin ng Panginoon. Unang-una sa baptism po, nung napinyagan tayo. Hindi naman natin alam dahil mga bata po tayo na pinipinyagan tayo, no? Hindi natin alam yon. Pero dito po, sa receiving the power of the Holy Spirit, pareho po yung ibinibigay ng Holy Spirit itong mga gifts na to, no? Yung gifts of the Holy Spirit, no? Meron pong gifts dito, yung wisdom, yung knowledge, yun po yung teaching na ibinibigay, no, dito sa gifts of the Holy Spirit. Meron din po tayong signs, yung faith, healing, and miracles, no? And then meron din po tayong revelational gifts na kung saan yung prophecy, discernment of spirits, yung tongues, interpretation of tongues. Okay? So nakita niyo po yung tatlong category na yan, yung teaching, signs, and revelational. Sa teachings, halos majority given po ito, yung wisdom and knowledge. But, mag-iingat lamang po kayo. Baka mamaya yung knowledge at yung wisdom na yan ay ibang direction ang inyong tinutumbok. No? You have to reflect bago po natin i-acknowledge yung knowledge and wisdom. That should be only coming from the power of the Holy Spirit, not the personal preferences. No? Yung po ang palagi natin isaalang-alang, hindi yung pansariling kakayanan natin o yung pansariling kagustuhan lang, hindi po. Let us always reflect that the presence of the Holy Spirit be with you all the time when you apply the wisdom and knowledge. Then yung signs naman daw po, yung faith, healing, and miracles. Yung faith is already given during our baptism when we were a child. No? Kasi po isa po yan sa theological virtue na binigay during our baptism. Yung faith, hope, and charity. So yung faith, no, yan po ay given na yan talaga. Kahit na po nung mga bata pa tayo, kapag tayo nakagawa ng mali, natatakot tayo o nahihiya tayo. Yun po yung isa sa mga gift of faith. Bakit naman pag nakagawa tayo ng mabuti, ay natutuwa tayo at natutuwa rin yung mga tao sa atin. Yan din po ay ang gift of faith. No? So, ibig sabihin po, yung signs po na yan ay napakalaki po ng impact sa atin.
Kung wala kang faith, hindi ka magkakaroon ng healing at hindi ka rin magkakaroon ng miracles. Ibang healing at ibang miracles ang meron ka kapag wala kang faith. No? So, kaya dapat po yung ating mga gifts na ganito, yung faith, healing, and miracles, they are in bundles. Hindi po sila kung pwedeng isa lang. Kinakailangan meron ng strong faith, meron ng healing at miracles if you want to use this side of yung gift na to. Sa revelational gifts naman daw po, yung prophecy, discernment of spirits, tongues, interpretation of tongues, nasa higher level po ito. Hindi siya basta-basta na-receive, hindi siya basta-basta na-acknowledge. It's on a different level po ito ng acceptance. No? Bakit ko po sinasabi ibang level ito? Dahil ang prophecy, hindi siya ganun kadali para maunawaan at walang knowledge or wisdom na magsasabi nito na meron kang prophecy, meron kang gifts ng prophecy. At yun din pong discernment of spirits, ganun din po. Walang knowledge or wisdom, wala ring faith na makapagsasabi na meron kang gifts ng discernment of spirits or discernment of tongues or yung interpretation of tongues. Wala pong ganun. Dahil yung gifts po na yan ay ang higher level ng gifts na kung saan ay hindi basta-basta naha-harvest. But, in times na ma-harvest po ninyo yung gifts ng revelational, make sure lamang po na you must have to exercise the gifts of knowledge and wisdom, yung faith, healing, and miracles. Hindi dapat mawawala yung dalawa. No? Yung teaching sa yung science, hindi dapat mawawala na gagamitin sa revelational sa gifts, no? Dahil mawawala po kayo sa direction. Hindi po pwede na independent ng revelational. Kailangan po bundle sila, package lahat. Wala po ito iniwan sa 12 fruits of the Holy Spirit saka po yung 7 gifts of the Holy Spirit. Sa 7 gifts daw po, kahit isa lang, kahit meron kang faith. Pero po sa 12 fruits of the Holy Spirit, 12 po yung package doon. No? So parang ito din po siya. Isang package po kung gagamitin niyo yung revelational gifts. Bakit ko po sinasabing package? Tingnan niyo po ang saging. Ang bunga ng saging, hindi mo pwedeng i-harvest ang isa lang o isang pinig lang. Pag hinarvest mo yung isang buong wig, no? Ganun po siya. Kaya sinasabi po natin, ang revelational gifts po ay hindi siya basta-basta na i-give sa atin at hindi ko siya basta-basta nakaka-harvest. No? So kaya dapat po maging maingat po tayo. Okay. So, okay. So the next thing po, magkakaroon po tayo ng pray-over session. No? So, ito po pray-over session, may naipaliwanag na ba dito? Dito dyan. Ito. May naipaliwanag na ba about sa pray-over session? Wala pa. During one-on-one to. Yung Digit. second one-on-one. Okay. So, dito po sa pray-over session, ano, okay. So, in-emphasize po sa pray-over session, you have to embrace, no, yung presence of the Holy Spirit. No? How you will embrace the presence of the Holy Spirit? Of course, you have to expose your faith. No? You have to exercise your faith. Kasi if you will not touch, no, kung hindi mo itatap yung inyong faith at pinipray conversation kayo, ibig sabihin, hindi matitinag yung Holy Spirit. Kinakailangan for you to receive, no, to receive the Holy Spirit during the prayer conversation. Yung faith ninyo, you have to turn, no, yourself to the Lord, no, and put your faith in Him. So, napakalaking bagay po ng faith, no, during the prayer conversation. And then, second thing, aside from faith, meron kayo dapat peace. No? You have to set aside all the things na gumugulo sa inyo. Set aside ninyo yung mga problema, set aside ninyo yung mga worries. But, when you observe your peace of mind, make sure that you are in the presence of your faith. No? Baka mamaya, tinanggal mo yung mga worries mo, pati yung faith mo, tinanggal mo, natulog ka na lang. Wala na, hindi na nakalapit sa yung Holy Spirit. Natulog na lang din, ano? So, it is important for us na we have to acknowledge, no? We have to encourage ourselves, no? Yung bang peace of mind. Sinasabi rin po, dapat, when we encourage ourselves for our peace, dapat control din natin yung ating emotions. No? Baka mamaya, iyak na lang kayo ng iyak. Ibig sabihin, sobrang iyak ninyo, nawala na yung peace. No? Okay lang na magkaroon tayo ng emotions, no? But
make sure na maging ano lang siya, yung yung kontrolado lang, yung hindi masyadong exaggerated, no? So, alam natin na kung minsan kapag tayo ay nadadala na ng emotions, nawawala na tayo sa control, no? So, we have to balance the things na magkakaroon tayo ng ganitong scenario. So, pag nagawa po natin yan, na-encourage natin, no, yung ating sarili for peace at nandiyan yung ating faith at na-control natin yung ating emotions, that means po, napaka-warm po at napaka-friendly ng ating situation at magiging relax po tayo. Okay? So, faith, peace, and then yung openness naman daw po, no? We should be especially open, no, to spiritual gift, no, during this time. So, ito po openness natin, hindi po ba encourage kayo na magkaroon tayo ng confession? Tama po ba? Yes, sir. Lahat po ba nakapag-confess? Yes. Oh, praise God, no? So, na-confess niyo po ba yung lahat ng kasalanan natin? Baka meron pa kayong naitatago. Pwede niyo pa i-confess sa akin namin ito. Joke lang. No? So, importante po na mag-confession po tayo. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi we are unloading ourselves from any burden, any things na nagawa natin against sa Kanya. Ganyan po. Pangalawa, kung hindi po tayo mag-unload, wala nang space para sa susunod na pagkakasalan natin. No? So, dapat lagi meron space. Palagi tayong hindi ko po sasabihin na hindi kayo nagkakasala. Ako po, namumagkasala, nagkakasala ulit. Nagkakamali ulit. No? So, walang perfect. Lahat po tayo nagkakasala. So, sabihin, at the moment na nagkasala tayo, dapat may kasunod pa rin na reconciliation. So, napakalaking bagay po na tinatawag nating openness. No? Palaging merong open space sa sarili natin. So, tanong ko lang po kayo, bakit po tayo nangungumpisa sa pare? Alam na. Additional information lang po ito, no, for you to have the knowledge. Ang mga pare po, sila po yung ginamit ng instrumento ng Diyos to receive all the protections, to receive all the things na nagawa natin na hindi kaaya-aya sa ating Diyos. At pag na-receive po yan ng pare, ina-absolve po tayo sa kasalanan natin. At yung pare po na yan, magdadala kay God para mapatawad po tayo sa kasalanan natin. Hindi po kinuha ang pare para lang tumanggap ng mga butisan at para i-manifest yung mga kasalanan natin. Hindi po. Okay? Ito po isang example para mas madali ninyong maintindihan. Halimbawa po, ang may-ari ng supermarket, Lulu Supermarket, ako ang may-ari. Okay? Si Tito Wilson ang aking cashier. No? Pag nag-shopping kayo sa Lulu Supermarket, o kahit sa supermarket, hindi naman kayo nagbabayad sa may-ari. Yung pinamili ninyo, binabayaran ninyo sa cashier. At yung cashier, pararatingin ninyo pinuntihan sa may-ari. Ganyan po ang ginawa ng Diyos. Kumuha siya ng mga pare para mag-receive ng mga kasalanan ninyo. At i-absorb, dadalhin niya yan kay God at God ang magpapatawad ng ating kasalanan. Yan po ang purpose kung bakit meron tayong mga pare na siyang maglalakad, no, ng kasalanan natin papunta kay God. Okay, so yun po yung tatlong binanggit natin, yung faith, peace, and openness. Now, meron po tayong mga gifts, no, na pinapaliwanag pa rin. Okay, ito po sa pray over session, naalala niyo po, tinanong kayo, ano po yung mga gusto natin ipag-pray over? Tama po ba? Okay, so yung po mga sinulat po ninyo na yun, okay, ipag-pray po yun, no, during your session. Kung meron pa po kayong gustong idagdag bago mag-pray over session, kung sa akin niyo po ulit yung dito na makausap ninyo, baka po gusto nyo idagdag pa o baka gusto pang dagdagan pa or meron kayong special request para sa prayer. No? Ang pray over session po kasi general po yan, no? Walang pinipili. No? Marami po tayong mga ganyang options na gagawin sa pray over session. Okay. Sa pray over session po, bago tayo magsimula, we will pray po yung commitment to Christ. No? Meron ba yun? O sa screen na lang. Sa screen. Okay? And then, magkakaroon po ito, pupunin po kayo dito, i-arrange po yung upuan ninyo. Magkakaroon po kayo ng meditation, ng isang meditation, para makapag-reflect muna kayo. And then, yun. So, isa-isahin po. Ilan dito yung room? Isa lang ba? Dalawa. Dalawa. Sa
Okay, so may dalawang room po na magdadaan sa inyo para sa pre-over session. Pag may pre po kayo, wala po yung babae at lalaki. So, lagi ko po isalang-alang yung faith, no? Yung peace, no? At saka yung openness. No? Kaya po natin sa sarili natin na ano yung gusto natin babago sa sarili natin. No? Gusto na natin magbago, gusto na natin magawin sa sarili natin. Not for the purpose of any, for the purpose na wala tayong hinihing kapalit, maliban lamang na ma-receive natin ang Holy Spirit. No? Yun lamang po ang ano natin, yun ang main objectives natin. So, may mga pagkakataon po, no, or madalas, na yung mga prayers natin is hindi naman talaga agad na answer. In God's time, ibinibigay sa atin ng Diyos yung tamang panahon. Yung bang pinatawag natin na in His perfect time, ibinibigay niya talaga yan. Kung minsan nga, hindi pa natin pinagdadasal, no? Pag alam ng Diyos ang kalooban niya, ibinibigay niya agad. No? Napakarami po natin mga ganyan na examples. So, commitment to Christ, pray over, and then magkakaroon na po tayo ng mga important things na gagawin natin. Okay, relax, do not be afraid, don't be concerned about how you might act as to respond to the prompting of the Holy Spirit. No? So, pag nirelax po natin yung sarili natin, that means nandun yung ating faith, nandun yung ating peace, at nandun po yung ating pag-open natin ng ating sarili. No? So, huwag daw po tayong matatakot. Don't be concerned about how you might act as you respond to the prompting of the Holy Spirit. No? Okay? Review pa lamang po natin, no, yung ating sequence ng pre-over session. Una daw po, magkakaroon po tayo ng song, no? So, sino ba? Ito, no? Ang song po nito, yung Let the Fire Fall. Na-practice na ba ito? Yung nakakata. Let the Fire Fall. Hindi pa. Pamilyar naman na. Okay. Magkakaroon din po tayo ng review ulit, no? And then, sing another song. Yung, alam niyo po yung, alam niyo po, napakaraming kanta, no? Let the Fire Fall, Project TV, Commitment to Christ, no? Yung babasahin. And then, yun din pong magkakaroon din po tayo ng closing exhortation, no? And then doon po sa program ng ating team leader, babangkitin din po, no, ano yung mga next step, no? But bago po tayo mag-start ng pre-over session, no, magkakaroon muna tayo ng few minutes na break, no, para makapag-relax muna kayo. And then i-ano po natin yan. Okay? So God wants us, no, to have these gifts because He loves us and wants us to live in us, no? God wants us to live in us the Holy Spirit, no? Gusto ng Diyos na ma-harvest natin yung Kanyang Holy Spirit, no? Mahirap naman siguro na ibang espiritu yung i-harvest natin, no? Ayaw natin yun. So God offers and gives His gifts us, no, to us, no, and our part is to accept. Hindi naman siya nabuhay at namatay para lang sa kung anong bagay. Ang gusto ng Diyos is to accept the Holy Spirit, no, na ibibigay niya para sa atin. So, sa commitment to Christ, ito po yung ano natin mamaya. Okay? So, si Dito William. Sana? So, i-ano na po natin dito. Magbe-break muna sila ng 5 minutes para makapag-ano muna, makapag-warm up, makapag-prepare. And then para may arrange mo rin yung mga upuan, no? Sige po. Tapos no, Okay naman to. Hindi naman ang dalawa. hindi yung mga prayer warrior niyo. Dapat nandun sila sa loob. Tapos mauna sila bro. Okay po. Sige po, magkano muna kayo? Mag-warm up muna. Huwag masyadong malambing dito. Baka... Dito, inaantok. Walang tulog to kasi yung anak namin na sa'yo, aga. Yung nasa ano ba yan? Yung camp. Sige po, mag-relax muna. Camp ko lang. Relax muna. Para
Actually, hindi yung mismong program ang pinupuntahan natin. Ang pinupuntahan natin mismo is Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo ang pinupuntahan natin. Kasi kinikilala natin siya at inaalam natin mabuti kung sino siya sa buhay natin. Then ito ba, hinugin na natin yung sarili natin sa Kanya. And we want to belong to Him, no? Magiging followers niya tayo. So, to continue po with the sessions, no? Ayun na natin kanina na, i-commit natin yung sarili natin, no? Then, gusto natin, lahat talaga, maging ano tayo sa Kanya, no? Okay, so, yung nangyari po kanina, no, sa pre-over session, no? Different people have different experiences. Hindi pare-pareho. No? Kasi iba rin yung ating personality. Pangalawa, iba din yung gusto natin mangyari sa sarili natin. Hindi naman pare-parehas. No? So sabi nga natin, kahit na yung magkapatid, no, hindi pwede magkapareho. But still, no, nandun pa rin. The only uniqueness for us is yung presence ng Holy Spirit. No? Doon lang tayo nagkakapare-pareho. Okay? So, be aware daw po, no, that Satan can happen, no? I-tempt niya kayo, no, to doubt. So, pwede kayong i-tempt ni Satan na magduda kayo na itong mga ginagawa to ay hindi totoo, no? So, nandun pa rin yun, no? But sabi nga natin, you have to hold your faith, no? Yung presence ng Holy Spirit, ipagpapatuloy natin yan. So, yung trabaho ng kalaban, no, talaga sisirain tayo. But sabi nga natin, no, do not let feelings, no, to doubt, no, yung ibabother na kayo. But always remember the fact that God promised, no, and si Jesus ang may gusto dito sa atin na ma-receive natin yung Holy Spirit, no. Hindi na ito kaya yung kalaban natin, nagdo-double time din siya. So do not expect all your problems to go away all at once, no. Hindi talaga agad mawawala yan, no. Mga problema natin, in due time, mariresolve lahat yan, no. Kahit may ginagawa tayo o wala, pag gusto ma-resolve ng Panginoon yan, i-resolve niya talaga lahat yan, no. So, the Holy Spirit will make a big change in our life, no, and then we will see, no, but not everything will change. Some things will take a while to get worked out, no, but now we have the new power to use in working them out. So, sabihin, tutulungan natin ang sarili natin, ipagdadasal din natin na lahat naman na to is ma-carry natin at magawa natin, no. Hindi siya basta-basta bigla, but tutulungan natin yung sarili natin mismo para magawa natin ito. Another point po, para mangyari yun is we must be faithful to a regular time of daily prayer. So, ipagpatuloy po natin yung daily prayer, no? At magkakaroon po tayo ng panibagong formats ng prayer natin mamaya. Okay? Then, sinabi rin po, what just happened is only a beginning. So, meron po tayong panibagong simula. No? So, dito po sa vocal prayer, no, i-ano rin po natin ito. No? Tuturo po natin sa inyo yung praying from what we used to do. No? So, halimbawa po, yung common prayer kasi natin, kalimitan, no, marami sa atin, yung prayer, yung alam mo yung silent prayer ang ginagawa. Halos tinatamad ng ibo kayong bibig. Ang ano lang, yung isip na lang ang magdadasal. Pero hindi po yun ang proper way. Bakit po kinakailangan i-train din natin yung ating tongue, yung ating mouth? Kasi po, dapat ito, kung marami tayong masasabi na hindi maganda at natin-train natin itong ating tongue sa pagsasalita ng prayers, mismo yung mga nangyayari dati na lumalabas sa bibig natin hindi maganda, nawawala din po yun, matetrain din po siya. Kaya dapat po sa prayer natin, hindi po pwede na puro mind lang, no? Kinakailangan pati yung ating tongue nagsasalita. Bibigkas din po siya ng mga prayers, no? So, singing is one exception to the quieter approach most people take, no? Kapag tayo na po ay kumakanta ng praise and worship, sabihin, halos 2 times ang equivalent na sa prayer. Kaya yung ating po mga praise and worship na yan, mga pinan natin is, dapat talaga ay binibigkas natin siya. What can learn now from the Israelites na ginawa po nila ito dati? Ito yung mga ginawa sa Bible na pinapakita sa atin, the other way that most, no, at ito po ay expressive, no, at saka demonstrative po yung mga prayer na ito. Na ito sa po, ito po ang ginawa ng mga Israelites, no? Singing and crying out, shouting and playing instrument, and then may mga playing instrument dito na kung saan
ay ito rin po yung kasama na nakakapagbigay ng loud noise. No? Ito po yung sinasabi natin na full na praise and worship. No? Talagang may vocals, may sounds, talagang gumagawa tayo ng ingay. So, may mga passages po tayo sa Bible na kung saan si Lord mismo ang nag-claim nito na He's like yung parang hari na sumisigaw. No? Yun yung ipaparamdam natin sa ating praise and worship. And then, meron tayong shouts, meron tayong songs, meron tayong playing of instrument, may mga dancing, no? So, kaya kung makapansin nyo po, makakaparoon tayo ng mga nag-full worship, yung mga nag-praise and full worship, talagang makinig sila, no? But tayo po dito sa Saudi Arabia, siyempre, hindi natin pwedeng gawin in public. Ginagawa natin talaga privately, nakatago tayo, no? At kung minsan, i-control natin yung noise just for our own safety, protection din natin na baka mamaya nakaka-disturb na tayo ng ingay doon sa kapitbahay, no? Yun ay iwasan naman natin. So kaya dapat maging nilatuto tayo. So sinabi rin po, no, a good way to worship, no, the Lord is yung talagang ipapakita natin. Ipapakita natin sa sarili natin at submissive tayo sa Kanya na talagang willing tayo na i-offer natin yung sarili natin sa Kanya. So, meron mo po mga elements na kung saan itong mga type of prayers na to is simultaneously, no? Talagang hindi ko pwede na yung nandito ko sa praise and worship na parang tutulog ka lang, hindi ko pinapakita yung dalawang katawan mo, hindi ko pinaparinig yung boses mo, parang walang kwenta, no? So, kailangan talaga expressive tayo at submissive tayo sa Kanya. Okay. So, ito po yung mga sample ng mga kakantay natin. Let us enjoy to the Lord, cry out to the rock of our salvation. Yan po yung mga kanta. Makakantay po sa inyo. Ako po sa inyo. Hindi kasama. Kasama po. Kasama sa ito. Kasama? Meron na. Kasama nito. Pero kasama sa nakapaninig yan. Okay. So, yun po yung mga sample, no? Kaya kung makikita po natin, ito yung talagang pinano natin na praise and worship, pinapasok kayo ng mga kamay, no? Talagang full flex tayo sa niya. So, yung title ni Jesus Christ. So, ito sa titas, dito po yung ginagamit natin na kasama natin when we have a full worship. Po. So, sinasabi natin yung mga title ni Jesus Christ. No? Bright morning star, the Alpha and Omega, first and the last, Lord God Almighty, Lion of the tribe of Judah, Root of David, faithful and true, Word of God, King of Kings, Lord of Lords, beginning and the end, Emmanuel, Wonderful Counselor, God Hero, Mother forever, Prince of Peace, Son of Man, Messiah, Son of God, Holy One of God, Bread of Life, Author of Life, Blessed, and only ruler. Napakarami pong title ni Jesus Christ. No? Ito lang po yung mga example na napakarami. Pwede lang sabihin, Lord of the Lords, King of the King, the Alpha and Omega, the Almighty God, the Great Provider, the Creator of heaven and earth. So, yun po yung mga titles na inaano natin. No? So, sa atin po, ito po yung how to praise God. No? How to do we praise God. So in singing, no?
Be filled with the Spirit, addressing one another in songs and hymns, inspired the songs, pray to one another, sing gratefully to God from your hearts in song, no? Hymns and inspired songs. Then, may mga raising of hands din po tayo. Okay? Continuing po, meron din po mga clapping of hands, no? All the people clap your hands, shout to God in praise of gladness. May mga dancing din po. Hindi naman talaga yung dancing ano to ha. Yung dancing natin is yung dalaw lang ng katawan natin na na-appreciate natin si God, no? Hindi yung talagang dancing na pang-party ha. Okay? Then, how do we do it, no? We will simultaneously praising God out loud, no? Singing, no? Encourage natin lahat po tayo, no? Everyone will clap his hands and dance. We will simultaneously praising God, no? Singing yung second song. We will simultaneously praising God out loud, no? And then singing slow song. So, yung number one song, ano yung number one song natin ito? Live for you. Live for you. Okay, yung second song, grateful. So, yung mga patuloy ngayon, ha? Puro silang na yan. Bata eh. Sa libro na yun. Dito na yung sa akin dito eh. Live na sir. Iba yung time natin doon eh. Live lang na